Mamumundok nga ba ang Kathden mga kasembreros? May mga nag-post no ng kanilang pictures dito. Pero if further confirm pa natin mga kasembreros yan ha, wag muna tayo mag-jump into conclusion. So, yan po. Bago yan, no, bago yung ating major item mga kasembreros. Na-recall ko ito yung time na dito na parang nag-celebrate ng Christmas party si Alden sa kanyang Aldinatics no na fandom din po mga kasembreros, na kung saan ay nagsalita siya dito na grabing pasasalamat, grabing parang comedy, nagjo-joke siya mga kasembreros and so on. So this was 2024 no, na kung saan ay dito sobrang dami na mga nagsusuporta no kay Phenomenal Box Office Cinema ang King mga kasembreros. So talagang talagang grabe yung effort talaga ng mga fandoms mga kasembreros. So hindi matutumbasan ng pera, ng kung ano man dyan material things mga kasembreros ng yung support no na natatanggap at binibigay ng fans sa mga kasembreros. Pero dito ay 2024 pa ito mga kasembreros, na recall ko lang po no, na kung saan ay talagang nagpapasalamat si Phenomenal Box Office Cinema King. So mamaya play ko po ito mga kasembreros para mapakinggan niyo po. Tapos next item natin, hindi ko lang matututo no, Kyla nagpasalamat kay Catherine, thank you for letting him go. So referring to Daniel Padilla nga no, na parang nagpapasalamat to si Kyla kasi kanina to pinost hindi ko na nakuha yung oras pero bago lang. Nagpapasalamat to si Kyla na pinalaya daw ni Catherine si Daniel Padilla, kasi ngayon ay sila na no ni Daniel Padilla mga kasembreros. Tapos pictures dito ni Daniel, ni Kath at saka ni Kyla Estrada mga kasembreros. So hindi ko na rin nakuha yung yung dito yung nag-post mga kasembreros kung sino, pero yun po no. And then ito 2 hours ago posted ng latest scoop, yung pinost ni Kath sa kanyang Instagram ay pinost din nila no, Catherine's Mini-Me, big girl na ang pamangkin ni Catherine Bernardo. So yung picture nga ni na Lexine at saka ni birthday girl no at saka ni Catherine mga kasembreros dun sa may likod ng kanilang refreshment area. Tapos 3 hours ago posted naman ng Alden Alliance official fans club, The Beauty of Macdo no ng Santa Rosa Bayan ni Alden no, night vision at saka day vision. Parang night view at saka day view mga kasembreros no. So papaspasan ko na lang mga kasembreros ha. Tapos ito posted ni Ja Chica PH no, 4 days ago, kanina ko lang nakita mga kasembreros Carmina Villarreal pinuri ang kagandahan ni Catherine Bernardo. Yes no, matagal na actually to na alam ko mga kasembreros na pinuri ni Ma'am Catherine, Ma'am Carmina Villarreal, kasi di ba puti si Ma'am Carmina, tapos gusto niya naman ng morena mga kasembreros. Tapos ito posted ng Alden Alliance 3 hours ago, photo dump no, tapos pictures ni Alden sa Big Tiger. O nga no, Big Tiger, abangan din natin kung kailan ito ipapalabas mga kasembreros sa mga sinihan, kasi sinihan yung sabi na papalabas mga kasembreros. Kung kailan yan ay wala pa tayong petsa no, pero mag-aabang tayo. Well, definitely ay lalabas naman yan mga kasembreros. Tapos yun sa may IME no na music festival, maraming salamat no kaya kasembrerong Raquel, parang may hint or may clue siya kasembrerong Raquel na this Feb gagawin, parang naurong pala. At saka si kasembrerong Mayvin na maraming salamat din po mga kasembrerong Mayvin sa pag inform. So naurong or nausog yung dito yung schedule ng IME Music Festival mga kasembreros. So sabi dito ni kasembrerong Raquel ay it's either Feb 7 and 8 no, or iba no, sabing ganoon 2026. So
parang itataon nila sa Love Month mga kasambreros na Feb. For Valentine's concert, may nakita ako nag-post. Yung iba kasi nakabili ng ticket dyan last year. Oo nga, no, may mga ticket na sila na-issue. Yung mga nakabili na ticket last year, i-announce katabi or itabi yung ticket o pinabalik para sa change date. Yun ang alam ko. Baka nasa Siargao na si Alden para sa... okay. So maraming salamat Kasombrerong Rock. Baka nasa Siargao na nga si Alden. Pero baka tatapos. Diba para mas una yung yung Stars on the Floor ni Alden. So pero either way, Siargao or Stars on the Floor, yakang-yakan ni Alden ang Siargao. Kasi Siargao, Surigao. Tapos, Visa. So, palagay ko, sige. Tingnan natin, no? Baka nag-private jet plane si Alden. So, pwede siyang 1 oras, 2 oras lang ay nasa Mindanao na. Tapos, 2 oras lang nasa Maynila na naman siya mga kasambreros dahil may private jet. Si Phenomenal Box Office Cinema King. So yun, no? Basta busy lagarista. Ang dakilang lagarista, no? Si Phenomenal Box Office Cinema King. So ito, natutuwa ako dito. May nag-post na naman ng thumbnail natin, no? Si Ryan April 7 hours ago. Pinost niya yung thumbnail natin sa YouTube. No, totoo, kumpirmadong si Alden Richards na nga lang tayong sinusundan ni Catherine sa Instagram dahil siya na ang opisyal na nagwagi sa puso na actress. Tama. So yun, no? Talaga maraming salamat tulong-tulong tayo mga Kathden na admins sa pag-update at saka pagsubaybay ng Kathden. Lantad ang revelasyong ito ay nagpapatunay ng liwanag ng kanilang pag-ibig ay hindi na may tatagos. So yun, tapos yung thumbnail nga natin mga kasambreros na si Alden na sa puso ni Kath. Legit pala si Alden lang pina-follow ni Kath sa IG niya or sa Instagram story niya mga kasambreros. So sobrang nakakatuwa kasi nagtutulong-tulungan tayo mga kasambreros and mga Kathenatics. So yon, tapos yung collaboration ni Myriad Chief Executive Officer or CEO Alden Richards with Fintech Alliance, no, Philippines mga kasambreros ay na-feature din po na post 5 hours ago ng Alden Alliance Official Fans Club or OFC mga kasambreros. So tapos pictures ni Phenomenal Box Office Cinema King doon sa kanilang kahapon. Sa kanilang parang wala pa siyang sign of contract Pero wait and see na lang tayo mga kasambreros. Tapos January 26 baka January 27 ko na po ito ma-post mga kasambreros Pero nag-voice over po ako ay January 26, 6 PM. So habang yung isa kong inedit na vlog ay in-export pa natin. So matagal kasi yung exporting, minsan naabot ng 2 oras. So editing, voice over and so on. So yun, January 26 baka January 26 pumunta para si Barbie Forteza doon sa awarding ng Gawad La Salanieta, 8th ikawalo na awarding nila mga kasambreros kagabi. So inaantay ko na dumating, it's either Alden or Kath, pero wala, parang wala yata sila, not unless merong mamaya mag-appear kasi 6 PM pa ako nag-voice over, so baka mga 10 or 9 or beyond ay magpakita, happening. So posted ng Gawad La Salanieta Facebook page 4 hours ago, Barbie Forteza is making an appearance at the 8th Gawad La Salanieta 2026 at the Institutional Activity Center. So grabe dami sa 426 4 hours ago. So nakalimutan ko yung award ni Barbie na tatanggapin dito, pero kung sasama ko ay sasama ko kasi sinama ko tong si Barbie kasi nga best friend ito ni Alden. Tapos in-expect ko talaga kung a-attend si Alden dito, pero yun nga baka hindi na kasi sa sobrang busy ng kanyang schedule mga kasambreros. So tapos main item na tayo or major item na tayo. Mamumundok nga ba ang Kathden mga kasambreros? Dito nag-circulate online ito mga pictures ng Kathden mga kasambreros na naka-black sila tapos namundok. Nasa tuktok sila ng bundok mga kasambreros. Naalala ko kasi yung pinost nung nag-throwback ng pictures ang Kathden na nasa bundok sila.
sina Catherine 2016, tapos si Alden 2016. Yung 2016 throwback ba, no, 10 years ago. Tapos yun, pareho sila nasa bundok, yung isang picture doon ni Ma'am Catherine, mga kasambreros. And then, yung inisip ko naman dito, yung nga, no, na magkakaroon sila ng mountain hiking. Kasi si Alden meron ng background sa, alam mo na, no, sa bundok-bundok na ito, mga kasambreros. And na-miss nga niya mamundok, no? Sabi niya kina Bea Benene, Christopher Martin, mga kasambreros ay tara. So parang ganoon, no? Tapos ang dami, no? Ang dami na nag-post nito ng yun nga, no, pamumundok ni na Alden. May isa dito na si mother and daughter 2 hours ago. Hindi dapat lagi nagmamadali dahil lahat ay may tamang panahon. Ang mga bagay na madali makuha ay mga bagay na madali ring mawala. Siguro ito, no, nakat na siya, mga kasambreros. Tapos pinost din siya ni Arlinda Cabog 36 minutes ago. Let's go up, babe, no? Tapos pinost din siya ni Jason Star, if I'm not mistaken, mga kasambreros, no? Itong picture ng Kathleen na namumundok nga sila, or parang pumunta sila sa bundok, mga kasambreros. Naka-black si attorney at saka si Tisoy, no? Dito sa hiking sa hiking nila, mga kasusong mountain hiking. Pero ito po, mga kasambreros, ay edited pictures lamang, of course, no, ng Kathleen. So parang yung suot na ito ng Kathleen, naka-black sila, ay papunta sila ng it's either Dubai or US, mga kasambreros, sa airport. Sa LA, nasa LA na sila dito. So si Donna Milandicho nag-post din, no, ng ganitong picture, and they do the hiking together. Miss Catherine Bernardo, ang daming likes, 234 likes, mga kasambreros. Nakabag sila dito pareho. Tapos yan, naka-black, mga kasus, no. So pero edited lamang. Jason Star 1 hour ago, ingat ka din, ang taas na. Tapos yun nga, no, medyo na ako dito kasi yung iba naka-short, yung isa naka-pantalon. So pero yun nga, no, kasi nga edited lamang siya, mga kasambreros and mga Kathleenatics. So pero that's fine, no, kahit na kahit na hindi man sila mamundok, ay ang mahalaga, they feel secure, they feel yung every moment ng kanilang mga ganap, mga kasambreros, at nag-enjoy sila. So secret, private but not secret, no, yun lang yung low-key lang ang Kathleen, mga kasambreros. Tapos ito, next item natin, sina Kath dito, kasama sina Doc Ivy, sina Piolo, si Kyle, si Sir Carlo Katigbak, sino pa ba dito? Ito lang yung kilala ko, no? Of course, yung asawa niya, Doc Ivy, Doc Ivy Teo, mga kasambreros, andito rin present. Tapos si Maha Salvador. Tapos si Kyle Itchari, Sofronio Vasquez, siya ba to? Tapos si sila lang yata yung kilala ko dito, mga kasambreros. Naka-white dito si Kath. Tapos compilation ito na video, mga kasambreros, sa pictures ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Pero if I'm not mistaken, ito po ay baby shower ni Maha, mga kasambreros, at saka ni Rambo ng kanilang baby nga, mga kasambreros, na parang si Baby Maria, yun yata yung pangalan nun, mga kasambreros. Nandito rin, of course, si Piolo Pascual. So sobrang close ng mga ito, mga kasambreros. Tingnan ko dito, parang dito ba si Mariel Padilla. So parang wala, no. Oo, hindi nga siya. Akala ko si Mariel Padilla yung isa dito na asawa ni Robin Padilla. So hindi pala. Pero medyo matagal na to, mga kasambreros and mga Kathleenatics, no. Na kung saan ay dito umattend sila ng baby shower. Tapos ang cute nito kasi pinagtabi ng admin yung pictures ng, ang cute, sobrang cute talaga, mga kasambreros. Si Alden ng baby at saka si Catherine, mga kasambreros. Yung nakatoga pa si Alden doon sa kanyang kindergarten yata ito na graduation. Tapos
Si Catherine naman ay sa Montessori. Tapos yung sa baba, mas bata pa sila at mas baby pa mga kasambreros, no? Dito sa baba. So, ang cute, no? Ang kulit mga kasambreros. Si Ma'am Catherine. Tapos si Alden talaga dito, ang cute niya sa sa kanyang graduation pic or graduation picture mga kasambreros. So sino mag-aakala na ang mga ang mga bulinggit na ito ang mga chikiting na ito ay tinadhana pala ng Panginoon mga kasambreros na magtagpo at mag-cruise ang kanilang landas mga kasambreros at magiging soon to be magiging magiging Mr. and Mrs. Fulkerson mga kasambreros. So talagang sobrang cute ng dalawang ito mga kasambreros. Tapos ito, Wendell PH 2 days ago. So si Ma'am Kath, diba, ang brand ambassador ng Zion. Tapos KPC naman si Daniel mga kasambreros. Yung Zion Philippines at saka yung KPC Importation Services ni Daniel Padilla, parang pareho doon ng CEO or ng Chief Executive Officer. Sabi dito, look, Catherine Bernardo, Brand Ambassador of Zion Philippines, and Daniel Padilla, Brand Ambassador of KPC Importation Services with the same of the CEO. So the same yung kanilang Chief Executive Officer daw mga kasambreros, no? So yung parang yung lalaki dito na naka-black pareho mga kasambreros. So pero okay lang, no? Kasi KPC, akala ko yung unang tingin ko KFC. So KPC pala siya kasi si Kath lang yung brand ambassador ng KFC mga kasambreros. Siya lang yung pinaiwan ng KFC kasi nga dito choice nila at decision yun mga kasambreros. So yun, siguro talagang mas gusto nila si Catherine mga kasambreros. Tapos ito sobrang ganda na close up si Kath dito na naka-red mga kasambreros, no? Na kung saan ay naka-earring si attorney. Parang nasa TCL event siya mga kasambreros sa alam ko nasa SMX Convention Center sa Mall of Asia mga kasambreros. So nagkaroon ng event ang TCL, no, naka-red si attorney because yun yung color theme or color motif ng TCL Philippines. So the phenomenal box office queen of Philippine cinema. So none other than Catherine Bernardo herself mga kasambreros. So tapos ito compilation ng pictures ni attorney. So parang 2020 yung isa dito na picture sa upper left, yung nasa taas sa kaliwa. Kasama niya si Aris De Santos. Sa Australia yata sila dito. Tapos umattend ng concert ni Taylor Swift. Kasi Taylor Swift siya eh. Tapos 2023 2022 pa yata ito mga kasambreros. Tapos yung isa dito ay naka-pink siya. Nasa cream silk naman ito na event sa SMX sa Mawa din po. Tapos yung dito sa isa nasa fresh. Tapos yung isa dito na naka-stripe siya na black and white ay Vision. iVision mga kasambreros yung kanyang brand endorsement or video na ginagawa dito. So spotted siya. Or parang nagpa-check lang siguro siya ng mata dito mga kasambreros, no, sa Vision Center or iVision, na kung saan ay dalawa sila ni Mama Min ang ginawang brand endorsers mga kasambreros. Ito si Ma'am Catherine, nakaupo siya sa isang sofa, naka-black siya mga kasambreros. Tapos may mga earrings and sing-sing mga kasambreros. Pero if I'm not mistaken, during Pilipinas Got Talent pa ito, no? Na kung saan ay naging judge si attorney, mga kasambreros and mga Cathinatics. And grabe, di ba? Alam niyo, isa rin yun sa nakaka-amaze na dito nakatotohanan na si Ma'am Catherine, yung pinaglaban niya si Tatay Cardo. Cardo, no? Cardo doon sa may dito sa may yung trumpo, no, sa Pilipinas Got Talent. So parang siya yung parang siya yung naging way talaga, no, na makadiscover ng panibagong talent na papasin Pinoy talaga siya, no? Very raw, no? Very Pinoy na Pinoy talaga si Tatay Cardo. Kung naalala niyo pa mga kasambreros, no, yung
tao dito, yung Pilipinas Got Talent Season 7 Grand Winner, mga kasambreros. So, talagang nakaka-amaze na first time ni Ma'am Catherine. Nakaka-amaze siya kasi first time niya maging judge. Tapos, siya pa yung naging way. Kasi sa deliberation nila, alam ko ano yun sa deliberation nila, parang hindi gaanong pansinin to si Tatay Cardo. Not until nung si Kath na yung parang nag-voice out na parang siya very unique, ganun. So, pwede panlaban sa world, ganun, world competition. So, yun, talagang, and na naig, no? Ang instinct ni Catherine. And grabe, we know the story, no? We know the sequences of the story na after nung manalo ni Tatay Cardo, lumabas pa sila, tinrit pa ni Catherine si Tatay Cardo sa Landers and so on. 'Di ba? Grabe, no? Talagang very, kumaga pa, very authentic, no? Very genuine talaga yung kasi nung nanalo si Tatay Cardo, grabe talaga yung parang si Catherine, parang siya rin ay nanalo, no? Ganun siya, mga kasambreros. Kasi nga alam niya nga pick niya, kumaga pa siya yung manok. Manok siya ni Catherine, mga kasambreros. Kung kaya nanalo siya ay talagang tuwang-tuwa, no, na parang anak na natutuwa na nanalo yung kanyang tatay. So ganoon, mga kasambreros. And very authentic talaga yung reaction ni Ma'am Catherine dito. Na kung saan ay yun, no, talagang siya, supportive kay Tatay Cardo, at pinag-grocery pa nga niya si Tatay Cardo. So yun, tapos yung buhay ni Tatay Cardo ay pinalabas din sa MMK, no, sa maalala mo kaya, mga kasambreros, ni Ma'am Charo Santos. Tapos si JM De Guzman, yung napalayo na tayo sa topic, di ba? So ko lang na dito, na isama ko lang, mga kasambreros. So yun po, kasi nga nag-usap tayo about Pilipinas Got Talent. So ayun, so far ay dito, inaabangan din natin kung mayroong Pilipinas Got Talent Season 8, mga kasambreros. Tapos ito, next item natin, si Ma'am Catherine. Parang spotted siya dito na naka-glasses o naka-shades. Tapos naka-black siya, may mga baggage siya. But correct me if I'm wrong, papunta yata sila ng Thailand nito, mga kasambreros, no? Kasama ang kanyang glam team. Spotted sila sa airport na may mga bagahe or baggage or maleta si attorney, mga kasambreros. So parang time yata ito na treat niya yung kanyang glam team, mga kasambreros, or gagawa sila ng shoot sa Thailand, mga kasambreros. So pero yun, hindi ko na mag-aano maalala. Pero yun, spotted siya, mga kasambreros. So yun po. And then ito, sige, last item ko na lang ito, mga kasambreros. Si Ma'am Ann Curtis, nakakatawa kasi first na nakita ko siya, nagsalita dun sa 8th La Salanieta, Gawad, mga kasambreros, or Gawad La Salanieta. Akala ko si Ma'am Catherine, kasi may similarity sila. Sa first na pagtingin mo, akala mo si Catherine, mga kasambreros, pero hindi, no? So si Ma'am Ann Curtis ay nanalo siya dito ng Most Outstanding Actress in Lead Role sa 8th, no, pang-8 na Gawad La Salanieta Awards, mga kasambreros. So congrats, no, kay Asia Superstar, si Ma'am Ann Curtis. Asia Superstar ba siya? No, parang basta may bansag din dito kay Ma'am Ann Curtis, hindi ko lang matandaan, mga kasambreros. Pero yun po, no, talaga nakakatuwa kasi best friend din si Ann at saka si Ma'am Kath, mga kasambreros. So yun, actually that is it, no, sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. So ipi-play ko itong sinabi dito ni Alden during yung Christmas party ng kanyang fandom na Aldenatics, mga kasambreros, and then yung kakulitan niya ng konti, mga kasambreros, and then yun, parang parang a sort of pang icebreaker, mga kasambreros. So yun lamang po, and then of course, no, yung salita ng Panginoon afterwards. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Busog na ba ang lahat? Buti pa kayo. Anyway, of course, maraming salamat for coming tonight to our Christmas party.
especially dun sa Atenatics group natin, yung group ko na nag-organize nito. So many new faces here, although not so new, but nakakatawa lang to see all you guys united for tonight. And nasa usapan na yun. Okay, let's go. So thank you po, thank you. Siguro ito na yung, I think this is my last party for this year. Siyempre, ilang araw na lang. Magti-2025 na. Ay, Mama Ten. Ayoko pang masyadong magbigay sa inyo ng details about what's gonna happen next year. But definitely, it will be a better 2025. Marami kayong i-expect na gagawin natin projects and commitments. And of course, excited din ako kasi syempre tatagal na rin natin magkakasama. Yung iba bago lang, pero most of you guys kasama ko na since I started for more than 14 years. So next year will be my 15th anniversary. So yun din ako galing kanina. Nag-meeting kami about the thing that we're gonna be doing for the 15th anniversary. Pero secret muna kung ano yun. Para something to keep everyone excited. So yun. So tonight, since kumain na kayo, I think we're gonna be doing a lot of raffles and syempre may mga pa-games na hinanda si Chan. Diba Chan? May mga games ka hinanda Chan. So, yun po. Muli po, maraming salamat. Thank you for being here tonight. Let's just celebrate 2024 and sana 2025 will be a better year for all of us, and at the same time, all of us parang being united is one of the most beautiful thing that happened this year. So thank you guys. Everyone was here. Mahal ko kayo. Salamat po sa support. Merry Christmas. Happy New Year. Happy birthday na daw. Sige. Ano gusto mo muna? Sobrang ganda ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Magalit pero Huwag Magkasala. Pwede pala to, no? Psalms chapter 4 verses 4 hanggang 5. Be angry and do not sin. O ito siya, no? Meditate with your heart on your bed and be still. Selah. Sa verse 5, offer the sacrifices of righteousness and put your trust in the Lord. Napakaganda, mga kasembreros, no? Yung huling verse talaga dito ang nagdala sa atin po bilang mga tao, kahit mga Kristiyano na, no? Kahit may mga pananampalataya na sa Panginoon, kahit may relationship na sa Panginoon, mga kasembreros, hindi po maiaalis sa atin ang magalit. Okay? Mainis, maging impatient, no, naubos yung pasensya natin, mga kasembreros minsan, kasi tao lamang tayo. Okay? Nasa flesh tayo, mga kasembreros, nasa physical world tayo. So, we are still prone, no? Vulnerable pa rin tayo at susceptible sa tinatawag nating mga human nature. Okay? Likas na kasi sa taong ganun. Magalit, mainis, maging masaya, ma-in love, no? Magalak, malungkot, no? Yung emotions, yung physical at emotional natin na mga aspects, mga kasembreros, ay natural lang po yun because hindi tayo tao kung hindi natin yun nararamdaman. Pero, ang sinasabi dito ng Panginoon, may mga times man na ganito, hindi natin siya hinahayaang lamunin tayo. Okay? Maybe seconds, maybe minutes, maybe hours lang siya, pero hindi natin siya patatagalin. And ang sinasabi ng Panginoon sa atin dito ay hindi dapat matatapos sa isang araw na kunwari galit tayo sa isang tao. Kunwari naging impatient tayo. Dapat nawawala yun agad, mga kasembreros. Naging impatient tayo for like maximum na yun, an hour, 2 hours, 3, 4. Dapat siya, kumakalma tayo. Okay? Side ng wisdom ng tao, mga kasembreros, na galing sa Panginoon. Kapag tayo po ay relaxed, pag nagalit tayo, maybe a moment lang. Tapos after nyan ay mag-meditate tayo, magmuni-muni, kumbaga pa. Let's pause, let's stop sa ating, kunwari pag sumabog na tayo sa galit, mga kasembreros, no? Kasi may mga times talaga na ganun. Sumasabog yung ating galit, naging impatient na tayo to the fullest and to the maximum level. Pero dapat hindi siya, kumbaga pa, hindi siya nagtatagal ng ilang araw, mga kasembreros. So, ang advisable at saka utos nga sa atin ng Panginoon ay isang araw lang siya. Be angry and do not sin. Meditate within your heart on your bed, okay?
Kapag tayo po ay mag-isa, okay, when we pray for example, or magmuni-muni, no, may mga times kasi na ganun, kapag pag mag-isa na lang tayo, kung nasa higaan tayo, nasa bed tayo, kung tayo na mag-isa, for example, umupo tayo, tapos nag-meditate, tapos nagmumuni-muni, kasi di ba may mga contemplation moment tayo nagko-contemplate tayo mga kasembreros, kumbaga pa, iniisip natin yung mga gagawin natin, iniisip natin yung mga nagawa natin today, yung mga mali natin ginawa, yung accomplishment natin, yung tama natin ginawa, yung grabe natin ginawa, and so on mga kasembreros. So may mga moments tayo na ganun, and dapat ay hindi yun nawawala. Kasi ano yun it's a sign of evaluation. It's a sign of self-examination mga kasembreros na, tama ba yung ginawa ko kanina? Tama ba yung ginawa ko? So pag may alam mong may mali, no? May mga nasaktan ka for example, or may kagalit ka na kailangan patawarin mo na agad mga kasembreros. So and be still, no? Still, kailangan relax, kailangan kalmado, nandun yung calmness mga kasembreros, nandun yung balance na emotion. Kasi ang tao kapag nalamon na yan, nilamon ng galit, nilamon ng one-time trouble, nako, may mga taong test yung kanilang ugali kapag nawawala yung pasensya, nawawala yung kanilang pagpapatawad, yung kanilang pagiging kalmado, na naging war fix sila mga kasembreros. So, nawawala yung pagiging natin, Kristiyano. So, sabi ng Panginoon, tama na magalit, pwede tayo magalit, pero huwag tayo magkasala. Okay? Anong ibig sabihin nito mga kasembreros? So, yun nga siya, no? Kailangan for a moment lang siya. And may tama naman. Baka nagalit ka, nakapatay ka na pala, di ba? So may mga ganun, no? Nagalit ka, tapos hinampas mo na ng tubo yung kasama mo, yung kagalit mo mga kasembreros. So sabi niya, offer the sacrifices of righteousness and put your trust in those. Psalms 4 verse 5, specifically mga kasembreros, no, sa verse 5, speaks about a call to sacrifice and trust. The verse encourages us to offer sacrifices of righteousness, which means presenting ourselves before God in a way that is pleasing and good. So, kasi ano yan di ba, nung nakaraan ay natopic natin yung nag-offer tayo sa Panginoon, nagsasacrifice tayo sa Panginoon, nananalangin tayo kay Lord mga kasembreros, pero may kagalit tayong kapatid, no? Magagalit tayo sa may galit tayo sa ating kapatid, sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating anak, sa ating kaibigan, and so on, sa ating kapitbahay. Useless yun. Okay? Anong sabi ng Panginoon ay, makipag-reconcile ka muna, makipagbati ka muna dun sa sino mang kagalit mo dyan, bago ka manalangin sa akin, bago ka magpasalamat sa akin, bago ka mag-offer ng yung sacrifice, bago ka dumulog sa akin at lumapit sa akin. No? So, ganun siya mga kasus. Kasi parang useless yun na meron ka pa palang kagalit at saka dumulog ka sa Panginoon mga kasus at lumapit ka sa Kanya. So, grabe, no? Napakalalim. Hindi ba natin na-realize mga kasus na napakalalim siya naturo na minsan, syempre, no? Kapag kagalit mo, kapag kaaway mo, enemy mo mga kasus, talagang nandun yung hirap, nandun yung difficulty, nandun yung ayoko Lord, kasi kagalit nga, mag-aaway nga kami, ayoko siyang patawarin, ayoko siyang magkabati kami, so may mga times na ganun mga kasus. Pero dito sasabi natin na kapag we completely trust God, if we have complete or sincere, authentic faith sa Panginoon mga kasus, ay gagawin natin, not for the sake of our own selves, but for the sake of God mga kasus. So died and gave His Son mga kasembreros sa atin, na si Lord Jesus Christ, no? He gave His only Son, begotten and beloved Son for our sins. So una tayong pinatawad ng Panginoon kung kaya tayo nagpapatawad. Una tayong minahal kung kaya tayo nagmamahal mga kasus. Parati nating tatandaan yun kasi kung hindi natin nalalaman yung truth, kung hindi natin alam at hindi natin isa sa pamumuhay yung truth mga kasembreros, yung katotohanan na pinatawad tayo ng Diyos. Okay? He gave His only begotten Son na si Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo so that we could be forgiven. So hindi natin ma-apply yun na hindi tayo magpatawad. Bakit sa patatawarin, hindi nga siya karapat-dapat patawarin. So sabihin natin, tayo ba karapat-dapat pa tayong patawarin nung mamatay si Lord Jesus Christ when we didn't deserve, no? Kung wala nang value ang tao. Kumaga pa yung pagpapatawad ng Diyos ay out of love ng Panginoon, out of mercy, out of grace, out of forgiveness, out of out of compassion na lang sa tao mga kasams, because wala na tayong halaga, deserving na tayo at saka ready na itapon sa impyerno kasi wala na tayong halaga.
susunugin nila mga kasembreros. So, but still, no, ang Panginoong Diyos mga kasembreros ay napaka mapagsinta, no, ang loving kindness niya ay andon. That is why He gave His only begotten Son. The verse encourages, so sabi dito, this might not mean animals or offering as was the practice in ancient times, but instead emphasizes our actions, intentions, and how we interact with others. So, ang sasabi ito na sacrifices, kasi di ba sa verse 5, offer the sacrifices of righteousness and put your trust in the Lord. So, sa ancient times, sa Old Testament, mga kasmas, like sa time ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Cain at Abel, mga kasmas, talagang kapag sila po ay nagkakasala, sila po ay nag-offer. No, sa time ni Moises, let's say nagkasala ang mga tao, so magpapadala ang Diyos or magre-require ang Diyos ng isang torong baka, kakatayin yan, tapos yung dugo ay susunugin mga kasembreros, tapos yung usok nun, yun yung magsisilbing kabayaran sa kasalanan ng tao. So may mga times na tupa naman ang kakatayin, or yung mga kalapati, for example, offering, peace offering, sin offering mga kasembreros. So yun po yung ginagawa. So hindi po yun ang ibig sabihin dito. So ang ibig sabihin ng Panginoon po mga kasembreros ay kumbaga pa tayo po ay yung actions natin, yung ugali natin mga kasos, in how we deal with other people. So paano ba natin tatuhin ang ating anak, asawa, kapatid, magulang, kaibigan, katrabaho, kapitbahay, no, kaklase, and so on, mga taong nadadaanan natin sa kung pupunta tayo kung saan mga kasunod, no? Yung mga strangers, pa natin sila tratuhin, no? So ganoon siya. Ito yung sacrifices, ito yung offering natin mga kasembreros na matuwid at pleasing sa harapan ng Panginoon. So ganoon siya. Hindi na tayo mag-offer ng, ikaw Dennis, nagkasala ka, mag-offer kayo ng 5 baka. Ikaw Dennis, nagkasala ka, ngayong araw nagkasala ka, o itong isang linggo, buuin mo na isang linggo. So 10 kilo ng ng tilapia, 10 kilo ng baboy na may, hindi siya dati kasi hindi kilo no, siya, buo talaga siya kasi ngayong dugo mga kasembreros. But when Jesus Christ came, yung blood niya, yung dugo niya mga kasos, yun yung overall payment. Payment at saka marami pang bonuses, no? Apart from yung dugo ni Jesus Christ mga kasunod sa dumanak sa krus ng Kalbaryo, apart from forgiveness, nandun yung reconciliation, nandun yung grace, nandun yung truth, nandun yung access natin sa langit kapag tinanggap natin siya na ating Panginoon, tagapagligtas at Master ng ating buhay, Savior mga kasembreros. So andun yung pagiging panag-uli natin, reconciliation sa Panginoon, nandun yung forgiveness, lahat-lahat mga kasembreros. Mercy, compassion, mga kasos, loving kindness, andun na nung tinadala ng Diyos Ama si Jesus Christ sa atin, no? So sana na-realize natin, no, yung grabing pag-ibig, no, grabing pagsinta ng Diyos sa ating mga kasembreros, so that maglalaan talaga tayo para, because He is more than deserving of our time, our effort, our dedication and devotion mga kasembreros. So it serves as a reminder that our integrity and ethical behaviors make up the essence of our worship. So hindi na yung mga hayop na sinusunog, hindi na yung offering na dinadala mga kasunod sa altar, tapos ay kumaga pa sinusunog para sa ating kasalanan, kundi yung ating ugali, no, yung ating sarili mismo, no, mga kasembreros and mga ka-natis. Kasi kapag nagsusunog pa tayo ng mga hayop, ay parang iniinsulto natin, no, mga kasembreros, yung Diyos na si Lord Jesus Christ mga kasembreros, in God the Father Himself, na yung Diyos Ama, na nagpadala si God the Father ng kanyang kaisa-isang anak, bakit pa natin inulit-ulit, no? So hindi po siya ganun mga kasembreros. Kung kaya yung mga tao tuwing Semana Santa, yung mga tao nagpapapako sa krus, yung pinapahirapan din nila yung sarili nila. Alam niyo po, insulto yun. It's a big insult mga kasembreros kay Lord Jesus Christ, kasi yung gusto niya mangyari, although yung iba talagang panatanan nila yun, no, na nagpapapako yung iba sa krus, panatanan nila yun, pero ang importante kasi ito yung buhay natin araw-araw. Okay? Kasi ginawa ni Lord Jesus Christ yun kung tao yung deserving na ipapako sa krus, hindi sana yung mga tao nilang dating at saka ni-require ng Diyos Ama na magpapako sa krus para mawala yung ating kasalanan araw-araw. So hindi Okay? So kung kaya dapat nating unawain at maging maalam tayo na yung pagpapako sa krus tuwing Semana Santa bilang pagpapatawad sa ating kasalanan ay hindi po yun ang
hindi po yun ang solusyon, hindi po yun ang tamang gagawin mga kasambreros, kundi yung pananampalataya, pananalig sa Diyos mga kasambreros, yung paggawa ng kanyang kalooban. And sabi dito ay papaano natin itrato ang ating kapwa-tao, asawa, anak, and so on. So, kahit magpapako ka dyan sa krus ng buong isang linggo, kung ang pagtrato mo naman sa anak, asawa, kapatid, at sa ibang tao dyan ay hindi maganda, o lasinggero ka pa rin, so useless pa rin mga kasambreros. So, it's your action, it's our behavior mga kasambreros that matters to God. Alright, sinabi sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at saka mabubuting ugali mga kasunod na pleasing sa harapan ng Panginoon, how we interact with other people. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.